Buksan po natin ang ating Biblia sa lugar po ng Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse number 19. Okay? Itong December, inaalala natin ang Diyos Anak ay nagkatawang tao. Pag-aaralan natin siya. Siya ang ating topic ngayong umaga. Colossians chapter 1 at ang babasahin po natin ay verse 19 saka 20. Dalawang talata ang ating babasahin. Tayo po'y tumayo. Let us all stand. Tumayo tayong lahat. Babasahin natin. Pagkatapos tayo po'y mananalangin at tayo po'y mag-aaral. Okay, Colossians chapter 1 in verse number 19. Ito po ang sinasabi sa ating Biblia. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Kaya ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ang isang mensahe, ang aking pong title, Who is Jesus? Sino si Jesus? Yan po ating topic. Pag-aaral natin yung umaga. Tayo po'y sandaling tumungo at pumikit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amin pong ipinagtitiwala sa iyo ang mga susunod na sandali. Sa aming pong pag-aaral, ikaw po ang siyang maging tagapagturo namin. Gabayin mo kami patungo sa katotohanan, sapagkat mahalaga na maunawaan po namin kung sino ang iyong anak na si Kristo, sapagkat isinugo mo siya dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao at siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa amin? Tulungan mo rin po na makita namin na siya ang iyong isinugo bilang tagapagligtas sa aming mga kasalanan. Na kung kami kay Kristo ay mananampalataya, ang buhay na walang hanggan ay makakamta namin. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral, ikaw po ang magpala sa amin, at ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong umaga. Sa bilyon-bilyong tao na nabuhay, ngayon po we have 8 billion people thereabouts. But if you compute, they say that if you count all the people who lived on this planet, 30 billion people. So, napakadami nun. Kung sa atin ngayon, 8 lang, pero 30. Kung buhay pa ngayon si Rizal, buhay pa ngayon si Magellan, at lahat ng tao ay buhay, 30 billion people. Now, hindi lahat ng tao na yan have risen to prominence. Hindi lahat nakilala. Tayo, hindi naman tayo kilala na nasa Lucena City. But there is one, ang pinaka-nakilala ng lahat, wala iba kundi si Kristo. Although siya ay Diyos sa katawang tao, but He is probably the greatest of us all. Hindi probably, He is the greatest of us all. Now, Jesus Christ is the subject of more attention than anybody. The subject of criticism, the subject of opposition and devotion than any other who lived on this planet. Talagang kakaiba si Kristo talaga. I mean, parating napaka-controversial. Mga tao hanggang ngayon pinag-aaralan, totoo ba si Kristo? Ano ba ang kanyang ginawa? Bakit niya ginawa yan? So, if you study His life, you will know that His life has been analyzed, studied, criticized by scholars and theologians and philosophers and all kinds of people. Pati tayo ngayon, di naman tayo mga philosophers, pero inaaral natin siya. Sino ba talaga ito?
na nabuhay na nakilala natin. So, sa lahat ng panahon, dito sa daigdig, si Kristo ay pinag-uusapan ng mga tao na walang katapusan. I mean, what a great man na ang ating Panginoon ay ganyan siya ka-prominent. Now, siya ay isinilang 2,000 years ago sa Bethlehem. Yan nga, pagdating ng December, okay, naisip natin, dumating ang anak ng Diyos at totoo yan, about 2,000 years ago. And talagang kakaiba talaga si Kristo. Sa kanyang pagdating, nadi-divide ang kalendaryo. Meron tayong BC, meron tayong Anno Domini. Ang ibig sabihin, Anno Domini is in the year of the Lord. So, ang ating history ay hinahati ni Jesus Christ. I mean, walang ibang ganun eh. Di ba? Walang ibang ganun. At sabi nga natin, hindi man sumulat ng libro, ilan ang libro na sinulat about Him. Just in my library, I probably have siguro 2,000 books. Ay ako lang yun, isa lang ako. He never wrote any song that we know of, but we sing songs about Him all the time. How many songs had been written about Christ? He never painted that we know. Hindi siya nag-paint. Ilang paintings siya ang pininta. Hindi naman siya nagpipinta. He never left he never left Israel, and yet his influence is felt around the planet. I mean, anong klaseng tao ito? Di ba? What a powerful man. He never had a formal education. And yet we have universities and schools and seminaries. They all study about this one person. How do you explain Jesus Christ? Talagang iba talaga ang ating Panginoon. Nabuhay siya ng mahirap when He wanted to feed the people because yung mga tao di pa kumakain. He wanted to feed all the 5,000 men. And of course, women, ilan kaya lahat yun, no? Kung 5,000 men, lahat may asawa, 10,000 ay may anak yon. So I mean, when He wanted to feed all these people, He had to borrow food from a little child. Mahirap lang siya eh. When He wanted to ride, He borrowed a donkey. When He wanted to pay tax ng huli ng isda, doon sa bibig ng isda, kumuha ng pera, nagbayad ng buwis. Hindi niya buwis ha, buwis ni Peter. And so, ito si Jesus Christ is really somebody that it is impossible to really know Him kasi siya Diyos, tayo tao eh. But it is also fatal to reject Him. Pag hindi mo kinilala si Kristo, kawawa ka kasi mapapahamak ang kaluluwa mo eh. Ganon ka-importante ang ating Panginoon. If you love Him and believe Him, it will save your soul from sin. And He will transform your life. Kaya itong ating Panginoon talaga, dapat nakikilala natin, sino ba ito? Kung wala po tayong relasyon kay Kristo, you need to have a personal relationship with Him. Now, dito sa verse 19, binasa natin, for it pleased the Father that in Him, kay Kristo, should all fullness dwell. In other words, sa talata siya sabi, nagalak ang Ama na kay Kristo lahat ng kapangyarihan, lahat ng ng kabutihan, lahat ng pag-ibig nasa kanyang lahat, and it pleased the Father that in His Son dwelleth all of these great things. Kay Kristo kumpleto kasi, kumpleto na. Kaya maganda makilala natin siya. Now dito sa ating mga talata ay merong some things about who He is. At ang una ay ito, tatlong bagay lang, dapat gagawin ko sanang apat, pero tatlo na lang. Number one, He is the revelation of the Father. Ang Diyos Anak ay kapahayagan ng Diyos Ama. We've never seen God the Father. Nakita niyo na ba ang Diyos Ama? Pero si Kristo na katawang tao, nakita natin ang Ama sa Kanya. Because, we believe in the Trinity.
God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, first of all, I'd like to say, we will never know God without knowing Jesus Christ. Hindi mo makilala ang Diyos pag hindi mo nakilala ang kanyang anak. Because the Son is simply not a reflection, but the revelation of God. Kasi ang Diyos, di ba, ang Diyos na katawang tao, sino yon? Si Jesus Christ. And this explains why Jesus Christ never committed any sin. Hindi siya nagkasala. Wala tayong nakilala na tao who never sinned. We all sin and continue to sin. But kay Kristo, from head to foot, they could not find anything that was wrong with Him. Bakit ganon? Kasi ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay perfect. Ang Diyos hindi pwede magkasala. Hindi pwede magkasala ang Diyos kasi perfect siya eh. Diyos na katawang tao. Na nung nabuhay, kaya nga galit na galit yung mga Pharisee kasi mga Pharisee, mga pabanal, di ba? Mga pabanal. Mas banal ito sa kanila Parang nasasapawan. Di ba? So, if you want to know God, you need to know the Son of God, si Jesus Christ. Because ang sabi sa verse 15, who is the image of the invisible God. In other words, God the Son is the image. Again, hindi reflection ha. Image, when you study that word, comes from a Greek word which means an icon. Yung icon, yun ang ibig sabihin, di ba pag merong icon sa computer, yung mga nandun, yung parang merong larawan nung whatever it is, may icon. Now, itong image ay yung word na, it means an icon. And because God is a spirit, we cannot see God with our own eyes. Kasi nga, espiritu. Hindi ko nakakita ang espiritu, di ba? So ngayon, si Kristo nagparito to make the invisible visible. Kaya talaga ang Diyos, nakita talaga natin. Hindi lang tayo kasi hindi natin panahon. But God became flesh so that He can live among us and dwell among us at makilala natin ang Diyos sa pamamagitan niya. Kasi ipapakilala niya sa atin ang Diyos. At siya din naman pati is part of the Godhead. Okay? So again, He is not a reflection. He is the exact representation of God's character. Kaya kung ang Diyos Ama is merciful, loving, faithful, and merciful, ganon din ang anak. God the Son is faithful, loving, merciful, gracious, perfect, etc., etc. So, parehas lang. Again, through the Son, makikilala mo ang Ama. Kasi yung Diyos anak ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, now, in other words, when you study Christ, you will understand the heart of God. Because when you study the heart of Christ, that is the heart of God. Yung galit si Kristo sa kasalanan, well, then you know, ang Diyos galit sa kasalanan kasi He's the representation Hindi parang salamin na yung parang nagdalwa di ba? Nagdalwa. Kasi pag nanalamin ka, ikaw yun. Hindi naman ikaw yung nasa, yung nasa salamin is a reflection. Si Jesus Christ, He is really the representation ng Diyos. And so, si Kristo, ang kanyang pagparito is to reveal to us who God is. Karakter ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kabanalan ng Diyos, all of that in God can be seen in Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ ay larawan at siyang imahe ng Diyos dito sa atin. And so, hindi na, if you reason about, meron ba Diyos? And you just use reasoning, that reasoning ability cannot bring you to God. Now, yung mga rituals, kahit tayo magsimba hanggang tayo maumay na, that cannot bring us to God. Our religion, our reason, it cannot bring us to God. Now, sa Matthew chapter 11, verse 27,
11:27, ang sabi dito all things are delivered unto me of my Father, sabi ni Jesus Christ. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son. Tama, pakinggan niyo ito And he to whomsoever the Son will reveal him. Neither knoweth any man the Father save the Son. In other words, ang sinasabi dyan, walang makakikilala sa Ama, liban ang anak, i-reveal niya sa iyo ang Ama. In other words, hindi mo makikilala ang Diyos kapag hindi ng anak ipinakilala sa iyo ang Diyos Ama. Yan ang sinasabi. So in other words, the revelation of the Father is the Son. Naparito si Kristo para makilala natin kung sino ang Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin pwedeng makita ang Espiritu. Si Kristo ay kinakailangang makatawang tao para makilala natin ang Diyos. Kaya nga yung talatang yan, sinasabi, neither knoweth any man the Father save the Son. Kay Kristo makikilala mo ang Diyos. Kasi siya yun At makikilala mo ang Diyos sa magitan niya. Now, Jesus Christ is called the firstborn. Balik tayo sa verse 15. Ang sabi sa verse 15, who is the image of the invisible God? Colossians 1:15. The firstborn of every creature. Ano ibig sabihin firstborn? Tatin niya dalawang bagay nakita natin yan. Una, nakikita natin yung image ng Diyos. Siya ay image ng Diyos na invisible. Pangalawa, siya ay firstborn of every creature. Now, He does not speak of His creation. Okay, again yung firstborn, para kasing isinilang dumating sa daigdig. Now, wait. It does not speak of His creation because He never had a beginning. Hindi nagsimula si Kristo. Hindi naman siya create Hindi kagaya natin, tayo nagsimula. Kailan tayo sinilang? Hindi yan ang ibig sabihin nun. Because Jesus Christ always existed. Medyo pero ang Diyos wala sa oras. Kasi kailan nagsimula ang oras nung nilikha ang mundo? Nagsimula ang kaya nga we know, alam nyo kung gaano katanda na ang mundo? According to the Bible, 6,000 years. Hindi 6,000 billion years. 6,000 taon. Sapagkat pag kinumpute mo, i-compute nyo, so 6,000 taon. Na doon tayo nagsimula, pero si Kristo, bago pa ang creation, nandun na siya, kasi siya naglikha. Hindi siya nagsimula, hindi siya nagsimula, kasi siya ang simula, di ba? So yan ang ano dyan But anyway, He was never created because He was the one because He is the creator. Pag-aaralan natin mamaya. But the firstborn means rank. Okay, ano ibig sabihin ng firstborn? Hindi, unang isinilang. Hindi. Ibig sabihin ay rank. Diba rank? May ranking, first honor, second honor. Ibig sabihin ay rank. It does not mean when He came to exist. Hindi po ganon. Okay? Hindi po ganon. In Psalm 89, tinan po, Psalm 89 verse 27, Psalm 89 verse 27, ano ang sinasabi? Tayo po sabi ni David, si David ito ang sabi, also, I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. Sabi ni David, gagawin ko si Solomon na firstborn. Okay, well, may problema kung ang definition ng firstborn ay unang sinilang, sapagkat si Solomon was not David's firstborn son. Hindi si Solomon ang panganay na anak ni David. Hindi. May mga anak na si David bago, kaya hindi yun ibig sabihin unang silang. Hindi ibig sabihin ito ay yung rank. Yung bang, in other words, Jesus Christ outranks all of them. Yung preeminence si Jesus Christ, yung kanyang kahalagahan, daig niya lahat ng tao. Kumbaga, lahat sa mundo.
He outranks them all. Now, in Philippians 2:9, ang sabi doon, God has given him a name which is above every name. Yan sabi. Yun ang sinasabi sa firstborn, na siya ay, kumbaga, top na chair. He is at the very top. That is his rank. Ang rank ng Panginoon ay sa pinakamataas, and that's why temo na ng kanyang pangalan, which is above every name. Okay, so si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at siya ang pinakamataas sa lahat. Firstborn eh. Okay? Now, ano sabi sa Matthew 1:21? And they shall they shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tatawagin siyang ililigtas niya, no? So yan ang kanyang pero may, ano ba yung isang talata? May talatang isa pa na sabi, at tatawagin siyang Emmanuel, which is being interpreted, God with us. Yan na yung talata hinahanap ko. That, yung Emmanuel kasi ibig sabihin God with us. Paano naging God with us? Kasi si Kristo ay Diyos na nakatawang tao. And isinilang. Nakasama natin. Kaya ang pangalan niya ay Emmanuel. Because, ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Eh si Kristo nga naman ay Diyos. Eh di kasama natin kasi isinilang siya. Okay? So nais nating makita, una, Jesus Christ siya yung kapahayagan ng Ama. At siya na parito as He is the image of the invisible God. Image of the invisible God. Okay. So He is, yun si Kristo, no? Revelation of the Father. Pangalawa, He is the creator of the universe. Lahat ng bagay na nalikha, ayan ay kagagawa ng Diyos kasama ang Diyos anak. Ano ba? Genesis 1:26, let us make man into our image. Tama yan na? Bakit us? Let us make. Kung ang Diyos ay isang persona, bakit us? Kasi nga, Trinity. Let us make man in our image. Okay, so the Creator, so Jesus Christ is the agent of creation. Look at our text, Colossians 1:16. Colossians 1:16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay ay Kanyang nilikha para sa Kanya. Alam niyo, ang buhay hindi para sa atin eh. Lahat ng ating buhay, bakit ba tayo may buhay? Para sa Kanya. Lahat ng nilikha niya. Para sa Kanya, hindi para sa atin. Okay, so sabi, for by Him were all things created. By Him. Sino yun? Si Jesus Christ. So, Jesus Christ is not a created being. He is the Creator. Siya ang lumikha. Hindi siya nilikha. Siya ang manlilikha. John 1:3, all things were made by Him. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So ganun siya eh. Nilikha niya ang lahat. John 1:3. Hebrews 1:2. By whom also He made the worlds. Sinong gumawa ng daigdig? In the last days spoken unto us by His Son. Itong mga huling araw nangusap ang anak na kanyang inappoint as heir of all things. By whom? By Jesus Christ. Also He made the worlds. So sinong lumikha ng daigdig? Ang Panginoong Hesus. So bawat bituin sa langit, bawat isda sa karagatan, every animal in the forest, every bird that flies, lahat yan
ang may kagagawa niya ang Panginoong Jesus. Siya lumikha. For by Him were all things created. All things. All includes everything. Lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon. Now, that is why we do not believe in evolution. No? Hindi tayo naniniwala sa evolution. Problema kasi kapag bakit? Una, number one, walang nakalagay sa Bible na evolution na paano nalikha ang lahat, yung tadpole naging ibon, yung ibon naging unggoy, yung unggoy naging tao. Hindi ganoon yun eh. Ang evolution, it's not in the Bible. And if we cannot trust God to tell us where we came from, how can we trust God to tell us where we are going? So, wala sa Bible yung evolution. Ang tao nag-evolve na ganyan. Tapos ngayon, missing link. Hindi makita kung saan yung link. Hindi ganun eh. But second problem with evolution. Evolution kasi parang hindi Diyos ang naglikha. Basta si Mother Nature. Walang Mother Nature. Lahat yun ay Diyos ang lumikha. Pero, wala sa Bible ang evolution. Pangalawa, kung tunay ang evolution, hindi tayo kailangan ma-save. Kasi hindi nahulog sa kasalanan si Eva at si Adan. At kung hindi nahulog sa kasalanan, at ang tao hindi makasalanan, hindi siya kailangan maligtas. Mga kapatid, nahulog talaga sa kasalanan ng ating mga magulang na si Eva at si Adan. And that's why kailangan nating maligtas. Eh di sana yung sabi ng Panginoon kay Nicodemus, that you must be born again. John 3 verse 7. Eh hindi totoo yan. Hindi ka kailangan pangalan, hindi ka man nagkasala eh. Mga kapatid, alam natin ang kasalanan na ginagagawa natin araw-araw. Eh kailangan tayong maligtas. Kasi makasalanan tayo eh. And that is why we do not believe in evolution. Hindi totoo yan. Kasi kung totoo, walang nagkasala. Walang nagkasala. Araw-araw nagkasala tayo eh. Now, look at verse 17. So, una, verse 15, ang Diyos anak is the revelation of the Father. Pangalawa, ang Diyos anak is the creator of the universe. And sabi sa verse 17, and He is before all things. O, nauna siya ha. Hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Oy, dumating ang Diyos anak, isinilang sa Hindi, He is before all things. And by Him, all things consist. Talakayin ko yan. By Him, all things consist. Now, si Jesus Christ, ang nagguglo ng daigdig. Tingnan niyo po ha, bakit ang planeta hindi nagbabanggaan? Bakit sino nagpapatakbo ng mundo? Bakit intact lahat? Ito mo, salamat sa gravity, no? Lahat tayo naka-intact. Kung walang gravity, lahat tayo naglipad. Pero ang Panginoon, kaya sabi niyan eh, and by Him all things consist. In other words, Panginoon ang holds us together. God holds the galaxies together, the moon and the stars, lahat nakaayos lang sila dyan, naka-intact lang sila dyan. Di ba pagdating sa Revelation, babagsak ang mga bituin? You know, di ba, naalala nyo yung preaching ko minsan, the closest star to us is like 4 trillion kilometers away. But those stars will one day fall to the earth, according to the Bible. Pero ngayon, hindi nangyayari yan because God can hold everything together. Ay, buti na lang may Diyos. Kasi kung walang Diyos, sino nag-ahawak ng mga yan? Pati nagbabanggaan. So, una, He is the agent of creation. Pero pangalawa, Jesus Christ is the purpose of creation. Tignan yung verse 16. All things were created by Him and for Him. In other words, lahat ng bagay na yan, bakit nilikha ng Diyos? Para sa Kanya. Ayun ang sabi, created for Him. In other words, Jesus Christ is the reason for creation. Kaya niya nilikha, ang Kanyang nilikha ay para sa Kanya. Alam mo po, ang oras mo, alam ko iba sa inyo, hindi magsisimba mamayang hapon. Siyempre, alam nga naman lahat ay dumating, ano?
I'm sure merong antukin, etc. Pero ang oras mo ay para sa Diyos. Yun ngang talent mo para sa Diyos eh. Kasi binigyan ka ng Diyos. Yung worship natin, hindi naman tayo na-worship para ba tayo nag-worship? Para sa Kanya. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Kasi yun ang kaya tayo nilikha. Akala mo nilikha ka para maging sikat ka, para maging mayaman ka, para mapili mo. Hindi. Kaya ang giving, binabalik mo lang sa Diyos yung galing sa Kanya. Ayaw pa nga natin magbigay. Pero bakit tayo naririto? We were created, all of these things were created for Him. Siya ang dahilan sa lahat ng Kanyang inilikha. Okay? So kung maunawaan nyo, number 1, sino si Kristo? Siya ang imahe ng Diyos. Pangalawa, siya ang lumikha ng daigdig. Pangatlo, siya ang tagapagtubos ng kasalanan. Yan man sinabi dyan eh. Look at verse 20. Verse 20, and having made peace through the blood of His cross. Alam nyo, gusto natin lahat yung peace, kapayapaan. Alam mo, posible lang yan kapag yung dugo ni Kristo ay naunawaan natin. Ang buhay natin ay magiging magulong, walang katapusan. Unless ang dugo ni Kristo ay maintindihan natin, mapasa atin, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. Okay, let me say this. Si Kristo ay isinilang para mamatay sa ating mga kasalanan. Siya ang Redeemer eh. Sabi sa verse 20, it took His blood to save us. Hindi tayo pwedeng maligtas kung wala yung Kanyang dugo na mabubuhos. And that is why He has to be born. Because His blood needs to be shed. Pag wala, ano ba yung katubusan? Kasi nga yung Kanyang dugo ang maglilinis ng ating kasalanan. Pero kailangan mapasayo kailangan mapasayo si Kristo eh. This is why, sabi ko nga kanina, Sunday school, tayo'y mahalaga, pinakamahalaga, most valuable thing than all the stars and the galaxies together, mas mahalaga ka. Bakit? Kasi binigay ng Panginoon ang Kanyang anak sa iyo na hindi binigay sa mga anghel. Ang anghel ay nagkasala rin. Binigay man ng Diyos ang Kanyang anak para matubos sa mga hindi. Nag-effort ba ang Panginoon para likhain ang mga bituin? Hindi. Sinabi lang niya, pero ang Kanyang anak, nung binigay niya sa atin, nagkatawang tao talagang, hindi ba sabi ko kanina Sunday school, pwede naman gawin ng Diyos, o sige, mahal ko naman kayo, pasok na kayo sa langit. Walang bayad. Pero alam mo, are-areglo lang. Di ba? Mahilig tayo mag-areglo no? Sa mga Pilipino. Are-areglohin na lang. Hindi ganun ginawa ng Panginoon kaya that's why isipin mo, mas higit kang mahalaga kaysa lahat ng yan. Kasi para sa atin, para tayo ay maligtas, God the Son had to suffer the death on the cross na hindi niya ginawa kahit kanino, kundi sa atin. Di ba? Napaka-importante natin sa Diyos. Tanong, importante ba ang Diyos sa atin? Hindi nga tayo nagsisimba Sabi, ano ang gagawin mo mamayang hapon na higit importante sa pagsamba sa Diyos? Na lumikha sa iyo at nagligtas sa iyo. Na kung meron, huwag kang magsimba. Kasi importante yun Pero kung meron, wala naman akong alam na mas importante. Baka naman meron kayong alam na hindi ko alam. Pero hindi. walang tatalo sa ating, kasi siya nagligtas sa atin sa kasalanan Natin niyo po dito Natin niyo po. Verse 20, by Him to reconcile all things unto Himself. We need to be reconciled to God. Bakit? Hindi ba tayo reconcile? Yes, hindi tayo reconcile. Gawa ng ating kasalanan. Ang Diyos ay banal. Tayo makasalanan, tapos reconcile tayo. Hindi, we're not reconciled. We are sinners. Look at verse 21. And you that were sometime alienated. Alam mo, alienated? Separated. Verse 21. And enemies. Hindi ba yan tayo? Kaaway natin ang Diyos. Ayaw natin yung sabi ng Diyos. Ayaw natin. In your mind by wicked works. So this is who we are. We are sinners separated from God. Because God is holy and God hates sin.
Pero God loves the sinner. How do you solve that problem? Gusto niya tayong tulungan, pero ang kasalanan, kailangan justice needs to be served. Paano gagawin ng Panginoon? Kaya yan ang problema eh. God is holy, man is sinful, and there is a chasm between them. Yung bangin sa pagitan ng Diyos at ng taong makasalanan, yun yung kasalanan. Eh, anong ginawa ni Kristo? Ang tao muna, ang tao pinipilit tayong makatawid sa Diyos sa magitan ng paggawa ng tulay. Anong klaseng tulay? Tulay ng relihiyon, tulay ng mabuting gawa, tulay ng kabutihan, tulay ng kung ano-ano pa. Moralidad, ritual, ayuno, panalangin, kung ano-ano na tulay. Ang ginawa ni Kristo, when He died on the cross, He stretched His arms. At yung kahoy where He died, ay para bagang siyang naging tulay for a sinful man para makalapit siya sa Diyos na banal na hindi siya mapapahamak. Because si Kristo ang nag-solve ng dilema. Yung pinag-usapan natin kanina sa Sunday School, how can God be merciful and just at the same time? The answer is Jesus Christ. Kay Kristo, pwede tayong maligtas at kay Kristo, pwedeng parusahan ang kasalanan natin. Pero kailangan tanggapin mo. Alam nga namang umakyat ka sa langit. Pag namatay ka, abay, pupunta ako nasa langit. Ano? Abay, kung hindi ka nag-decide, hindi ka pupunta. You need to make that decision. So, ayan ang solution eh. Hindi yung ating relihiyon. Ang solution, ang Diyos ay mapagmahal. And sapagkat nakikilos ang kanyang puso para tulungan tayo, ang ginawa ng Diyos, iniwan ang langit, pumunta sa lupa, yun ang Diyos anak. Nagkatawang tao because within that cross, Jesus Christ will build a bridge between God and man para tayo ay ma-reconcile. Yung word na ginamit ay reconcile. Para tayo ay makasundo natin ang Diyos na banal at ang ating kasalanan ay mapatawad. Ano ang sagot? Ang dugo. Ayan verse 20. And having made peace through the blood of His cross. Hindi lang kanyang dugo. Kung siya nung bata na sugatan at dumugo, they cannot save sin. It has to be the blood, verse 20, the blood of His cross. The blood of His cross. Yun ang magpapatawad. Doon tayo mare-reconcile sa Diyos. Okay? Now, ang huli, yung verse 20, and having made peace. Peace can be made by the blood. Yun ang my last point. Peace can be made by the blood. Pero tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating Diyos sa magitan ng kanyang dugo. And this is not achieved. Yun naman, alam mo yung peace, pag may gera, ang peace na achieve by negotiation. Jesus Christ did not negotiate our peace. He purchased our peace. Binayaran niya eh. Kasi kung ikaw magbabayad, impyerno ka. Sige, bayaran mo. Ayaw mong manampalataya? Sige, magbayad ka. Tingnan natin kung kaya mong bayaran. Mahirap. I guess pwede, pero mahirap. Kasi ang impyerno, walang tigil. Kaya alam mo, hindi pa kayo naligtas, ayaw ko, bakit ayaw nyo? Isipin mo, kung ayaw maligtas, ba't may ginawa bang masama ang Diyos sa iyo? Alam mo, minsan ganyan nangyayari, may isang tragic pangyayari, sinisisi natin ang Diyos. So, ayaw nating manampalataya. Kasi may mga sad experience. Pero, according to the Bible, peace can be achieved only by the blood of Christ. Pag nakilala mo si Kristo, at ang kanyang dugo nilinis yung kasalanan, maunawaan mo kapayapaan. At sabi niya tama sa verse, look at verse 20. Inulit yung by Him. By Him I say. Inulit ni Paul. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. In other words, lahat ng bagay ay nireconcile ng Panginoon sa kanyang sarili. Lahat ng kung ano pa man yun. Everything na ginulo ng kasalanan kay Kristo ay nabalik. Parang gano'n siya sabi diyan eh. Kay Kristo nabalik lahat. Naayos niya lahat eh. He can bring everything under His righteous rule. Mapapangasiwaan niya ang lahat
pag yan ay sa magitan niya. And that's why tayo po, mahalaga na makilala natin si Kristo eh. Imagine He is God. Because kung ang tutubos ng kasalanan natin ay tao na makasalanan, hindi kaya. Pero si Kristo ay Diyos. And ang Diyos na binigay ang kanyang buhay sa atin, siya ang imahe ng Ama na katawang tao at isinilang, kung kailanman sinilang, para tubusin ang ating kasalanan. At hindi lang yun, si Kristo ay siya yung reflection, siya yung image of the Father, siya yung creator of the universe, at siya yung redeemer of this world. So yun ang kanyang ginawa. Jesus Christ is the only Savior. Wala na po iba. You can look anywhere, but there's only one Savior, at yun ay si Jesus Christ. And we cannot make peace with God. Jesus made peace with the blood of His cross. Kung tayo lang, we cannot make peace with God. Panginoon, ako'y magpapakabanal, ako'y magsisimba, ako'y gagawin ko lahat. You cannot make peace with God. Only through the blood of the cross of Christ na tayo magkakaroon ng kapayapaang tunay sa ating Panginoon. Alam mo, lahat tayo gusto natin mapayapang buhay. Sabi ko nga sa mga teacher kanina, alam mo, maganda tayo Kristiyano, tayo masaya. Hindi tayo puro, alam ko problema marami, pero alam mo Kristiyano kayo. Dapat ma-enjoy mo ang buhay mo. Pag wala kang kapayapaan, you cannot enjoy your life. And itong kapayapaan ito kay Kristo lang, ang hari ng kapayapaan ang pwedeng magbigay sa atin. Kaya ngayong umaga, ang tanong ito, alam mo ba, pag ikaw ay namatay ngayong araw, napupunta ka sa langit? Kasi kung di mo alam, lahat ko sabihin sa'yo, pwede mong malaman kung si Kristo ay makikilala mong personal, pag ikaw namatay, pag tinanggap mo na si Kristo, sige, anytime, ready ka na. Kasi alam mo kung saan ka pupunta. Tumayo tayo lahat, tayo pa'y manalangin. Let's all stand. Tayo pa'y tumangot pumikit. And let us pray. Father in heaven, we thank you for giving us your Son. Ang iyong anak na si Kristo ay iyong ibinigay. Siya po ang kapahayagan ang iyong kapahayagan sa amin. Nakilala ka namin sapagkat nakilala namin siya. At siya po ang nagpakita ng lahat ng iyong katangian. And so, Lord, we pray na kami po ay makatiyak po ng kapayapaan sa aming puso at kaligtasan sa aming mga kasalanan sa magitan po ng iyong anak na si Jesus. At ang iyong sinabi, Panginoon, sino man ang sa Kanya'y mananampalataya, sino man ang tatalikod sa kasalanan at tatanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas ay maliligtas. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang pag-aaral na ito at sa aming pong paanyaya o sino man po ang wala pa kay Kristo, tulungan mo na sila po ay maligtas ngayong umaga. At maunawaan po nila na tanging si Kristo lang ang makagagawa at makapagbibigay ng kapayapaan sa aming puso at wala ng iba. Ikaw po ang gumawa at magpala sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Abang lahat ay nakatungo at nakapikit. Ngayong umaga, lahat po nananalangin. But if you'd like to make a decision na si Kristo ay makilala, pwede mo pong gawin yan. Kung saan ka nakatayo, pwede kang lumapit at lumuhod. Pero mahalaga na ngayong umaga, makilala mo ang Diyos, anak. Wala na po kasing ibang pwedeng magligtas sa atin. Wala nang iba eh. Sino ang nagbayad ng kasalanan? Wala pong iba kundi si Kristo. In fact, you will be surprised. Ang track record ni Jesus Christ ay talagang kakaiba. Ang kasaysayan ay hinahati niya. Ang influence niya sa buong daigdig ay hindi matatawaran. At siya'y naparito sa lupa upang tayo ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi paparito ang Diyos, anak, makikilala ba natin ang Diyos? Ang Diyos na hindi natin nakikita. Ngunit sapagkat si Kristo ay naparito sa lupa, nagkatawang tao, nakita natin na ang Diyos kung sino siya at kung ano siya. Kaya't ngayong umaga, kung hindi mo pa natitiyak ang iyong kaligtasan, tanggapin mo si Kristo. Hindi naman yan sa pagiging mabuti. Magiging kang mabuti kung makikilala mo ang Panginoon. Kasi babaguhin ka niya eh. Pero ang pagiging mabuti, hindi yan ang landas patungo sa langit. Pag nakilala mo si Kristo, yun.
saka ka tunay na magiging mabuti. Pero until nakilala mo siya, hindi po tayo maliligtas at hindi tayo mababago. Kailangan po natin si Kristong makilala. Kaya nga, yan ang topic natin. Sino ba si Kristo? Sino si Jesus? Well, siya ay isang napakabuting tao. Diyos sa katawang tao at aparito sa lupa. Ang kanyang misyon, tubusin tayo sa kasalanan. Tanong, ngayong araw, kung ikaw ba mamamatay, alam mo na patungo ka sa langit? Kasi kung di mo pa po alam, talikuran mo kasalanan, magsisi ka ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Habang lahat ng katungo nakapikit, patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong manalangin.